at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras, alas 6:03. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Biyernes sa 14 sa buwan ng Agosto 2026. Welcome sa ating programa Straight to the point. Straight to the Point. Hanggang alas 7 ng morning magkakarinigan ho tayo. Tulad ng dati siyempre, pag-uusapan natin mga napapalang usapin, balita, mga kagirapan na dapat ho ninyong malaman. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. At umaasa ho kami sa rin sa mabuting kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Ating programa, live po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Sa Facebook naman, live dito tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato, kaya't pakilike, pakishare para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Ating text line, 0950-032-7332, 0950-732, mga kasama. Weather report. Sa kalagayan po ng panahon, sa forecast po ng pag-asa, mga kasama, apektado po ng umiral na southwest monsoon ang Luzon at bahagi po ng Kabisayaan. Samantalang ang Mindanao, kabilang po tayo rito po sa Bangsamoro Region, mga kasama. Weather report. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung pong ating papawirin na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Dulot naman ng umiral na localized thunderstorm. Nakataas pa rin yung babala ng pag-asa sa posibleng flash flood at landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Weather report. Samantala, mga kasama, Weather report. Samantala, mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw po naglalaro sa pagitan ng 34 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Sa Cotabato naman, mga kasama, aabot po hanggang mamaya ng 40 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina 5:37 at lulubog naman mamaya sa Bangsamoro 5:59 ng hapon. Weather report.
Mga kasama sa muli sa pong napakagandang morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Kumusta po kayo mga kasama? Straight. Kumusta po ang inyong morning? Umaasaw kami sa nahoy nasa mabuting kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Ano ho? Ano po inyong ginagawa? Ano po inyong pinaghahandaan ngayong morning mga kasama? Welcome sa ating programa. Ano? Ngayon pong umagang ito Straight. ng Giamat Saguna Radyo Manabs. Thanks God. It's Giamat Saguna. It's Giamat. Straight. To the Friday point. ngayon mga kasama. Kaya't wala pa naman din Anong wala? sinasabing bakasyon dahil Saturday pa bukas. Oy, naka-work from home pa rin ngayon Radyo Manabs. Yung mga work from home. Friday ngayon eh. Straight. Hindi pa rin nalilift sa Hindi pa rin. Bangsamoro. Sa buong bansa. Straight. Sa buong bansa yan. Bahagi pa rin ng mga ginagawang pagtitipid dahil nga sa krisis na meron tayo ngayon sa ating bansa mga kasama. Pero may mga ahensya naman na Straight. bukas pa rin, ready to serve. Service. Yung mga frontliners natin, Radyo Manabs. Straight. Ang sistemang ginagawa ay Straight. hinahati-hati yung kanilang workforce para ma-ensure na tuloy-tuloy yung pagbibigay ng serbisyo sa mga kanila pong mga sa mamamayan Straight. dito po sa ating bansa. Straight. Ang daming usapin, Radyo Manabs. Daming balita kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras. Straight. To the point. Mga kasamang bahagi ito ng ating programa, hati naman sa inyo ng UBJP, United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. Straight. To the point. Ngayong umagang ito ng Huwebes, sweldo ba ngayon? Straight. Sa mga nag-antay ng sweldo? Posible dahil 15 bukas. So advance na yung mga company. Most likely. Straight. To the point. Ang daming development for the past 24 hours, Radyo Manabs, dito sa ating lokalidad. Unahin natin yung mga pangyayari for the past 24 hours dito sa lungsod. Straight. Yung po palang pinoproblema sa Diversion Road, Radyo Manabs, Straight. yung binabanggit, yung Butas. kalsada, yung tulay. Oo. Yung butas sa mismong kalsada na kung mapadaan ka, yung itinakip ay, ano bang tawag nila doon? Yung steel plate ba tawag doon? Yun yung ginawang panakip mga kasama para makatuloy lang. Yung pong ating mga motorista na dumaraan dyan sa nasabing lugar. Ano yung umiiwas sa traffic, Radyo Manabs dito sa main road ng lungsod ay dyan dumadaan sa Diversion Road for the past months. Straight. Mabot naman ng taon. Umabot na. Yung problema dyan mga kasama, as of yesterday ay ginawa ng paraan para kahit papano ay yung kalsada Straight. To the point. ay Straight. magiging okay naman na daan ng Radyo Manabs. O dahil nung isang araw din kasamang Sherwin, nung last na dumaan tayo dyan, nung isang araw kamakalawa, tinambakan siya ng lupa. Oo, para lamang hindi masushoot yung gulong ng mga sasakyan at papalo yung sa likod, sa baba. Ang kawawa kasi yung mga sedan, yung mga Oo, kotse. mga maliliit, mga kotse, mababa. dahil malalim yung magkabilang side na dinadaanan ng gulong, and then mayroong Parang nakausi sa gitna. Oo, nag-curve. Oo. To the point. Kaya't kung mababa yung sasakyan mo, talagang sasabit Radyo Manabs. Straight. So tinambakan temporarily para sa lahat ng uri ng sasakyan makakadaan. Pero binabanggit, hindi pa naman ito yung road repair talaga na inaasahan. Oh, ayon sa per information po mga kasama mula sa DPWH 12. 12 hindi naman din umano ito na i-consider na as national highway o national road. Hindi pa ba? Pero kasi yung panawagan, yung hinaing, especially yung ipinabot na concern, reklamo ng mga mamamayan sa Cotabato City ay na-quote yung atensyon ng national government, particular ng DPWH. Kaya't kahapon, kung hindi tayo nagkakamali, tinungo nga ito mga kasama ng DPWH
suriin, and then yung itinambak, for the meantime, tinanggal nila dahil, ayun nga, uumpisa na yata nila ito na aayusin. May mga portion, lalo pag lawas mo ng Cotabato City, yung Sultan Kudarat Road na, may mga portion na sinimento na. Yung mga nasirang portion ng kalsada. Straight. I think mayroong 3 na mga portion dyan na natapos na. May binakbak and then may pinalitan, simentado na. Straight. Curing period na lamang. So hindi pa na ito na turnover sa National Government Regional Hindi Roads? pa. Hindi pa considered as National Road ito? Hindi pa nila kinoconsider dahil hindi natin alam kung ano yung mga dahilan, kung hindi pa ito siya na-consider. Kasi ito, dinadaanan lang Ito naman na, din ito ito na kasi, dati-rati, mga maliliit lang na sasakyan. Pero ngayon, Yung mga malalaki na. malalaking sasakyan na. Nung isang araw din nga, gulong ng malaking truck, wing van, talagang nalusot sa butas. Na-shoot. Literal na na-shoot. Oo. Kaya nahirapan na silang tanggalin dahil Mabigat. Oo. pumasok talaga. 3 weeks ago, ganun din eh. Straight. Nag-shoot din yung gulong ng cargo truck habang papatawid dyan sa baging tulay na yan. Ako nga, nung dumaan ako dyan, naka 4-wheel, sabi nga nila, yung bumper kasamang Sir Erwin, pati yung sa likod. Sumadsad. So, kala ko may nasira na. Straight. To the point. Sige, looking forward na after itong temporary rehab na ginagawa, temporary lang ito eh, hindi pa kasi lumalabas na yung budget, masunod na yung mismong pagsaayos ng kalsada na yan mga kasama. Straight. To the point. Dahil pag dumaan ka riyan, from Capiton, labas ng Sultan Kudarat, marami ng portion yung talagang kinakailangan na ng rehabilitation. Straight. Dahil sa hindi lang basag Radyo Maneb, Straight. yung iba bumaba na eh. Talagang malalim na yung portion mga kasama. Straight. To the point. Sige, Straight. To the point. sa ibang usapin, ito Radyo Manebs para po sa mga Straight. of course, tayo mga consumer, this coming weekend, may nakaschedule na power interruption pala na ipinalabas yung NGCP mga kasama. Straight. Sunday itong nilabas na advisory ng NGCP. May kinalaman nga po sa ipapatupad na power interruption dito po sa Cotabato City. Pero bago yan, sunod-sunod na naglabas ng mga advisory. May yellow alert kahapon na Jumaneb. Sunod-sunod yung advisory nila about sa yellow alert. Nag-drift up kahapon ng 2 beses. Straight. Mga pasado alas 12 ng tanghali. Straight. Nag-tip siya, nawala din ng kuryente, and then di umabot ng 1 minute kasama ka rin. Straight. To the Di point. umabot ng 1 minute, bumalik. And then Shut off naman. Nag-shut off ulit. Straight. To the point. Kahapon ho yan mga kasama, base po sa nilabas na advisory ng NGCP, nakaka-experience nga ng yung advisory yellow alert. The last time may naka-red alert sila Radyo Maneb. Straight. To the point. Sinasabing hindi raw medyo nagkakaroon ng kakulangan sa supply dahil sa malaki yung energy na nagagamit mga kasama. Straight. To the point. Doon sa binabanggit na power interruption, balikan ko lang mga kasama, balikan namin yung nakaschedule power interruption this Point. Sunday Radyo Maneb. Straight. To the point. Sa nilabas na advisory mga kasama, Straight. dalawang magkasunod o dalawang magkawali na oras Radyo Maneb. May schedule na 5 a.m. to 6 a.m. Maagang maaga to. Yung iba nakahiga pa, tulog pa by this time. Meron pong power interruption. Meron ding schedule na 6 to 7 p.m. Tigi isang oras mga kasama on Sunday, August 16. Okay, yung affected areas, entire Francis area ng Colite and Magelco substation mga kasama. Straight. To the point. So, buti na lamang at tagi-isang oras na yan, Radyo Maneb. At kagabi rin mga kasama, nilabas din ng NGCP yung yellow alert lift. Lifted na. Lifted na. Point. At
At least na-lift na rin po mga Oo, kasama. pero day by day, meron silang mga advisory nilalabas eh. Pero kahapon talaga Oo. nakaka-alarma yun kasi sunod-sunod. Sunod-sunod. Delikado kasi dun yung mga Yung gamit. gamit natin. Lagay sa station. Oo. Pag nag-off yan, okay lang. Pag hindi agad bumalik. Mm, Pag nag-off, pag ibalik ka agad, nako, delikado. piktado yung ating transmitter. Hindi pa naman tagpiso ang Oo. presyo ng mga equipment natin dito sa station. Yung ating air conditioning unit, computers, yun yung pinoproblema natin kapag ganun yung nagiging situation mga kasama. Straight to the point. Sige, lipatin ng paksa Radyo Manabs. Sa Maguindanao del Sur tayo Straight to the point. ay naiulat na insidente ng pamamaril. Meron din sinasabing insidente ng barilan. Straight. At may naiulat na naso yung Radyo Manabs kagabi Straight. sa area ng Maguindanao del Sur. Nasa linya? Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang Public Information Officer ng Maguindanao del Sur PPO, newly promote, Police Major Giuseppe Tamayo. Magandang morning po, Sir Major Tamayo sa DXMI po, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan Morning, at sir. Eb Sabang po. Good morning. Good morning po, Sir Erwin and Sir Ebs. At magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Yes po, good morning. Bago ang lahat, congratulations po, Major. Yeah, congratulations sir ha. Yes po, salamat po. For the well-deserved promotion. Deserve mo yan, sir. Oh. Sige. Diretso tayo, sir. Yung pong information na binabanggit na ganap dito sa area po rin ng Maguindanao del Sur. Mama sa paro ating kagabi Radyo Mama Manabs. sa pano. Ano po itong nangyari na ito, sir? Paki-elaborate po. Ito pong pangyayari na to, nagkaroon po nung August 12 po ito, bandang mga alauna po, nagkaroon na po nung series no, ng mga gunfire heard doon po sa may barangay Tukan ng Lipaw, Mamasapan, no, kung saan after nga po ng mga putukan ay nakatanggap po ng report yung ating kapulisan doon na meron nga pong isang tinamaan no, na sub-leader ng ating tinatawag na panagkalan criminal gang group na si Emran Lauban Hasim alias Emran Amilil. At nung i-verify nga po ito ng ating kapulisan, ay lumalabas nga po na nagtamo nga po ito ng fatal wounds no, na tinamaan siya sa ulo at saka sa kanyang abdomen na higad naman pong uwi no, sa kanyang pagkamatay at yun nga po, na-claim na rin po agad ito ng kanyang mga pamilya. Opo. Alauna, anong hapon ito, sir? O umaga? O madaling araw? Yes po, umaga po. Umaga, okay. Opo. Ano ba yung isinagawang operation po? O kaya naman, ano itong pangyayari nito, sir? Operation ba ito? Legit na operation? Bali po ito, ang report po is nagkaroon po ng rido no, yung clan war between doon sa Panaklan Group at saka yun sa kalaban nila na grupo doon sa area ng Mamasapan. Hindi po ito between government forces. Opo. Maaari bang malaman, sir, kung ano-ano itong, kung sino-sino yung mga involved po dito? Nakuha ba ng ating pomotoridad yung mga pangalan ho na sangkot dito sa nangyaring insidente? Sa ngayon, ang pangalan pa lang na meron tayo is yung naging casualty doon, yung leader po ng pananaklang criminal gang group na si Emran Amilil, no? Yung sa kabilang side po, kinukuha pa po kung sino po yung naka-encuentro nila doon sa area. Opo. Naka-encuentro. Opo. So, gaano ba katagal yung encuentro na nabanggit, Major, sir? Maaga pa po yung yung mga putukan, about mga 7:30 pa po ng umaga, nagsimula pa po yung putukan. Alam naman natin dyan sa area ng mga SPMS box na tinatawag natin, hindi basta maka-forward yung ating mga sundalo at kapulisan dahil nga po sa volume of firefight din at saka isolated din yung lugar. Doon sa report kasi, doon kung matatandaan natin, yung tulay ng tinatawag na sa 44, doon sila no, nag-engage, no, nagputukan itong mga na ito. Kaya nung umupa, yung putukan at saka lang tayo naka-penetrate yung ating kapulisan doon. Matagal na ba itong mga alitan nila, sir? Opo, matagal na po ito. Matagal na po ito ng mga alitan itong dalawang grupo na ito. Opo. Major sir, may binabanggit ka, sub-leader ng Panigkalan Group, sir? Yes po. Actually, leader po ito. Leader siya ng Panaklan na criminal gang. Okay. I understand, bago lamang lumabas mula ho sa mga otoridad itong pangalan ho ng grupong ito. Yes po, yes. Ano po, again? Bagong labas na grupo ito base po sa mga na-statement ng ating mga otoridad.
Matagal na po ito na grupo no na sinusundan din ng ating otoridad. Sa katunayan na ito nga pong ating naging biktima or yung itong nasawi doon sa kanilang rido ay meron pong 6 na standing warrant of arrest. Kabilang na po no yung pag-ambush doon sa ating kapulisan doon no sa Sharif Agwak. Aha, so sila yung inuugnay doon sa Sharif Agwak ambush incident. Yes po. May mga kisasangkutan po silang ganyan. Aha. Gaano karami sir yung grupo, yung member ng grupo sa backgrounder? Sa background po, estimate po dyan nasa mga 20 to 30 po yung mga members. Members. And then yung pinaka kuta nila, base po sa information po ninyo, ay saan po? Yan po yung mga area nila, mga Tukan ng Lipaw po area. Mamasapan na po. Mamasapano area. Okay. So itong nasawi, si Emran Lauban Hashim, aka Emran Amiril, tama sir? Yes po, tama po. Siya yung pinaka-leader ng grupo. Yes po, isa po yung tumatayo. I see. Okay. So, maliban nung sa kanya, sa nangyaring insidente, meron pa bang naiulat na mga wounded, iba pang casualties sa panig naman ng kanila kasagupang Major Sir? May mga lumalabas po na gano'n, pero sa ngayon, tuloy-tuloy pa po yung investigation na ginagawa at mga interview. Kung meron pa pong iba. Pero based on intelligence, may mga tinamaan po sa kabilang side at meron pa pong kasama si Emran na tinamaan din po. Pero inaalam pa po ng ating investigation na team yan no, sa baba. Wala pang lumalabas na mga identities ng grupong kanila nakasagupan naman? Meron naman po, pero sa ngayon, hindi pa po natin ma-divulge kasi hindi pa po klaro no, kung sino talaga doon sa, alam naman natin, yung box na yan is marami ring mga armed group dyan. Kaya pinaklarify pa po kung sino talaga yung naka-encuentro nila that time. Okay. Isang bagay po sir, may kinalaman dito sa Paniglan Criminal Group. Ano po yung mga criminal activities na kanila hong kinasangkutan base po sa information ng PNP? So yun po yung mga shooting incident at saka po yung mga rido. So yun nga po, dito nga po sa sa data natin, meron siyang standing na 6 no na warrant of arrest. Ito yung mga murder, attempted murder. Halos po nasa murder po yung mga nila. Yung case na na-file sa kanila. Mm-hmm. Ikinukonsider ho ba sila ng mga gun for hire group din po ng PNP Major Sir? Hindi naman. So tinitigan pa po natin yung angulo na yan pero doon po kasi sa mga sa mga incident nila na kinasangkutan niya nga po, isa doon sa mga government forces po. Mm-mm. Sa ngayon, kumusta ho ang situation sa lugar na yan after the incident the other day? So far okay naman po kayo, nag-subside naman po yung putukan. Sa ngayon, kinokontrola lang po ng ating AFP and PNP, minomonitor po yung area para po hindi po magkaroon ng another firefight hanggat maaari. Kasi syempre alam naman natin na pag kami mga ganyan, so may mga retaliation or yung mga tinatawag natin ng mga bawian. So yan po yung kinokontrol ngayon ng ating government forces. Ayun. May mga nagsilikas ba sa incident, Major Sir? Actually, wala naman tayong report pa doon. Ayun. Opo, sa kabilang banda, Major Sir, kung kahapon din ba nangyari yung pamamaril, babae ang biktima? Ano yung information po na inyo pong natanggap? Yes po, ito po yung sa Barangay Tikalungan po, nasa bayan ng Patuan. No, bandang 9:00 na po ito ng gabi, na habang yung ating po mga kapulisan nagkakandak po ng visibility doon sa night market ng ating bayan, na meron nga pong report doon sa Proc 1, Barangay Tikalungan na may binaril. And upon responde po ng tropa natin, meron nga po doon isang alias Alejandra na babae na binaril po. No? Initial investigation natin habang ito ay papasakay doon sa kanyang sinasabayan na private vehicle, nang nilapitan po ng dalawang suspect sakay ng motorsiklo at agad pong binaril. At naging dahilan naman po ng kanyang agarang pagkamatay yung ating biktima. Ayun. Sa anggulo po na nakikita ho ng ating PNP, ano ba yung mga posibleng dahilan nito, Major Sir? Sa ngayon po, meron po tayong tinututukan na anggulo, yung motibo natin, pero hindi pa po natin muna ma-divulge para mabigyan daan natin yung gumugulo na investigasyon. At the same time, meron na rin tayo mga person of interest kasi may mga CCTV tayo na sinusundan.
So ibig sabihin, hindi naman ito as in remote areas yung pinangyarihan ng krimen po. Hindi naman po, medyo looban lang ng konti. Okay. Sa kabilang banda, ito, panghuli na lamang Major Sir, habang nagpapatuloy po yung campaign period, kumusta ang AOR ho ninyo? As far as peace and order is concerned, Major Sir. Sa ngayon naman po, tuloy-tuloy naman po yung mga operasyon na ginakandak ng ating Maguindanao del Sur Police Provincial Office na under sa leadership ng ating Provincial Director, Police Colonel Michael Jansi Mangahit. At marami naman po tayo mga accomplishment, minimize or hanggat maaari po pinipigilan ng ating kapulisan kasundaluhan na magkaroon ng mga incident. And at the same time, sinasabayan din po yan yung mga preparation. Like kahapon, nagkaroon po tayo ng meeting para po doon sa preparation ng first Barn Parliamentary Election at nagano na po kami, nagpa-planning na po ang ating PPO kung paano po magiging smooth yung magiging election natin. As per information, may mga bayan sa Maguindanao Sur under red category, Major Sir? Yes po, meron pa pong may mga naman po, yung as usual na mga bayan or mga munisipyo na nagkakaroon ng mga incident every time na merong election. Pero pina-finalize pa po natin yan sa ngayon kasi kinukuha po natin yung mga data based on the previous related incident doon sa election natin para po mag-come up po tayo kung sino yung nasa red categories at saka doon sa other color categories. Ayun, initial number, ilang bayan ho ito, Major? Sa ngayon, hindi pa po natin kasi po kahapon po, after ng meeting po, kinukuha pa po ng ating Provincial Police Office yung ating mga side ng ating mga municipal police station kung ano yung mga report based doon sa mga previous incident para po magkaroon ulit na meeting para magkaroon po ng mga kategory ulit. Ayun, malinaw ho yun. Okay? Wala na po kaming katanungan, Major Sir. Baka meron po kayong panawagan sa publiko, go ahead po. So sa ating po mga kababayan sa Maguindanao del Sur, so nakikita naman po natin sa mga post ng ating mga legitimate ng mga media katulad po ng ating kapanayam ngayon na may mga series of incident pero ito naman po ay ginagawang paraan ng ating kapulisan. At the same time, nakikita nyo rin po yung mga accomplishment na ginagawa ng ating Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Isa na po dyan yung mga pag-aresto at pagka-neutralize ng mga most wanted natin dito sa area. So makikita po natin lahat ng effort ng ginagawa ng ating kapulisan ay para po sa ating mga kababayan, para po magkaroon po tayo ng maayos na pamumuhay dito sa Maguindanao del Sur sa pamumuno po ng aming Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Michael Jansi Mangahit. Ayun. Maraming salamat po, Sir Major Joseph Tamayo sa oras, impormasyon na inyo pong binahagi sa ating pong mga tagapakinig. Good morning po, maraming salamat, Sir Major. Salamat, sir. Yes po, good morning po. Thank you very much. Lahat ng tanong, straight to the point. Yan po mga kasama, si Police Major Joseph Tamayo, PIO ng Maguindanao del Sur, PPO at hepe naman ng Ampatuan Municipal Police Station. Straight. Yung binabanggit niya sa bahagi ng Barangay Tuka Nalipaw, Mamasapano, Maguindanao Sur. Nakapunta ka dito? Hindi ko na masyadong Dito maalala yung na area, area ng SAF 44. Dito nagkaroon ng bakbakan noon. Anong taon yun? Straight. Matinding bakbakan dito. Dito nagkaroon yung encuentro the other day na ikinasawi ng sub-leader ng Panaggalan na criminal group. Itong si Emran Hashim, aka Emran Amiril. Straight. To the point. Sinasabi ni Major Tamayo, tinamaan ho sa ulo. May mga reported sugatan sa magkabilang panig, pero wala pang validated information talaga o report ang ating PNP. Straight. Nung nagsimula, 7:30 ng umaga, series Radyo Marebs. Ibig sabihin, putol-putol, pero nangyari in the same day. Straight. Ano dyan sa nasabing lugar, mga kasama? And ito lang sinasabi, merong standing warrant of arrest, 6. Straight. 6 na warrant of arrest. Kabilang dyan, yung pagkakasangkot nila dun sa ambush incident sa mga police trooper. Matandaan natin. Saan ba yun? Dato Hofer. Straight. To the point. And itong kanilang grupo, sinasabing may miyembrong abot sa 20 hanggang 30. Dami na sumarap. Marami rin pala. Panigkilan? Panagkalan criminal group.
na yung pinaka-base, binabagin niya dyan nung sa bahagi ng Mamasapano, Maguindanao. Straight. At ang operation ay yung area ng SPMS, mga kasama. So, ibig sabihin, itong mga itong grupo na ito, itinuturing mga notorious dahil yung sinasabing kaso, Sir Erwin, umabot ng 7. Halos lahat may kugnayan sa murder, mga kasama. Shooting, murder, attempted murder base po sa pahayag kanina ng PNP. Straight to the point. Oraso natin, mga kasama, 6:34 ng umaga. Ang bahaging yan, mga kasama, tito sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, UBJP candidate sa 1st District ng Cotabato City, number 1 sa Balota. Morning sa ating mga viewers. To the point. Sir Sultan Banjo Mampunalhan. Morning, sir. Good morning. Si Sir Morning. Elmer Cortel. Good morning din po. Father, si Father yan. Father! Si Main Masukat. Assalamualaikum. Salkano Sir Ebs and Sir Erwin from Taguig City, Manila, Green Moss, New Lower Bikutan, Taguig City. Shout out sa asawa ko si Hadja Minda Norhain Pika Akan Sukran. Good morning. Straight to the point. Si Entoy. Good AM, Brother Erwin and Idol Ebs. Pakigreet naman si Anthony Lorenzo Curimao, a.k.a. Boy Gata, from Gamakins family. Morning. Boy Gata. Kapatid. Straight to the point. Si Vern Uy Academia o Clarino, ano na lang sa parang Uy. on, off ang light. Sira na mga appliances. Morning, Ma'am Bern. Straight. Ang parang ganun yung reklamo. Yung mid-sayap, ganun din yung reklamo. Straight to the point. Si John Vincent Samson, Salam DXMY, Sir Erwin and Kaka Ebs from Nuro OP. Fio Bagi, Muyag. Oh. Ibig sabihin nun, Magandang buhay. ayusin mo ba? Tama rin yun. Yun yung sabi ni Papa Bax. Okay. Fio Bagi, Muyag. Yung bagi mo yan. Straight. Sir Sally Abdul Karim, good morning Bangsamoro. Si Rolando Ibo, Sembay Adam, Sherwin Pascua. Si Sumulod Umanya Sinsin, ito medyo matagal nang hindi na siya shoutout yung mga kasama niya. Shoutout mo. Mga katrabaho niya sa Yaping Chong Girls, Cynthia Sumulod, Risa, si Dalin, si Marilyn, Vivian, Irene, Jubilin, Prexy, Alexis, si Georgia, Jorlene, Jeril Jane, Lupercita, Lovely, si Gemma, Rosana, Wena, Hermina, Angelina, Madam Rubilin Yap. Good morning. Special dyan kay Madam Robilin Yap. Si Manisan Jezabel. Sige. Morning kay Kagibay Salimbay. Good morning. Tindahan yan. Okay naman iba akong busin. Magtira ka. Sige. Bahagi tumakasama natin po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Straight to the point. Oras so mga kasama, 6:37 ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama, tinidon sa atin ni Dr. Tumanda Antok, BFP candidate, 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa Balota. Straight to the point. BFP number 4 sa Balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa Balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa Balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa Balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sama na sa riot, Democratic Party. Partido para sa lahat ng Bangsamoro. Another day, another grind. Kasama si Sweetie Fahani. Madaling lapitan, handang umalalay para sa Bangsamoro. Yeah, walang haso sa trabaho.
Solusyon hindi problema, Batas hindi atras. serbisyo at progresibo'y hangad. City Fahani, Fourth Nomine ng Raaya Democratic Party. Another day, Another grind, walang maiiwan behind. para sa Bangsamoro. Ipanalo natin ito. Kay City Fahani. Angat tayo. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP. Number 13 sa balota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saki suwatano at pagkasuldo mana si Sultan Dato Ken Upong Gumbila ay kasapong duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam abot kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat mo kita nung ang mga tuko ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagal no peace, unity and solidarity mag-isa-isa tanong nyaba akama itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, dapat bisig ang pagbabago ng minimhi. Ikaw, ako, sama-sama. Huwag kayong mabahala na sinasabi nila na ang Moro National Liberation Front, ang BAPA, mahina. Hindi ho, malakas tayo. Na ilang dekada na tayo dito sa struggle ng Bangsamoro. Sinasabi nila, konti na lang tayo. Hindi. Marami ho tayong elected officials na nanalo sa mga eleksyon. Ano ang bapa, partido ng marami. Bapa, number 2 sa balota. Attorney Omar Yaso Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA, number 2 sa balota, iboto. Sa bawat bayan, sa bawat tahanan, may pangarap na matagal nang inaasam. Kapayapaan at pagkakaisa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Labi-labi din sa kanu sakop for District 5, Maguindanao del Sur. Saki so watano Suldo, si Anwar Alamada alias Young Fighter, si Nugo na UBGP, so himay lead sa mga kandidato sa District Representative, siya sa District 5. Niyako number baluta na number 1 sa baluta, UBGP. Para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, huling hirit na ng Pabuhos Blowout Sale. Abangan ulit ngayong dadating na August 15 to 16. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from August 15 to 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit number FTEB 258020 series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:44 ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama, tito sa atin ni Attorney Omar Yarso Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA. Hatid din sa atin mga kasama ni Engineer Bay Ali Sansaluna Caron, third nominee ng Bangsamoro Party o BAPA. At ni Attorney Siti Fahani S. Uyoyod, fourth nominee ng Raayat Party. Straight to the point. Reporter Radyo Manebs. Suporta sa working moms. Binigyan din sa breastfeeding forum ng CRMC. Sa detalye ng balita, Radyoman Jul Di Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Binigyan diin sa isinagawang forum ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City ang kahalagahan ng suporta sa mga ina upang may pagpatuloy ang pagpapasuso kahit mayroon silang trabaho. Ayon kay Dr. Noraini Kamensa, Medical Specialist 3 ng CRMC, mahalaga umano na may sapat na kaalaman at suporta ang mga working moms upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa pagsasabay ng kanilang trabaho at ng breastfeeding. Aktibo naman ang mga kalahok sa talakayan, partikular sa question and answer portion. Kasabay ng forum, ang iba pang aktibidad ng CRMC kabilang ang painting contest at pamamahagi ng libreng unang yakap kits sa mga ina sa OB/GYN ward. Bahagi rin naman ito ng 2 araw ng programa para sa breastfeeding awareness, maternal at newborn care at pagpapalaganap ng kalaman tungkol sa trophoblastic disease. Taon-taon na po ito ginagawa ng Cotabato Regional and Medical Center. So this is a 2 days activity. So kahapon po nagkaroon tayo ng painting contest. Ang mga participants po doon is from different clusters ng within Cotabato City. At saka mayroon din po kami participant na medical student from CRMC. And then nag-distribute din po kami ng mga unang yakap kit, no? Free unang yakap kit sa OB/GYN ward dito sa CRMC. And then ngayon po, ngayong araw nagkaroon po tayo ng lay forum, no? Pinagsabay po natin yung celebration ng breastfeeding at saka trophoblastic disease, no? So sa one of the topic po sa breastfeeding, dahil marami tayong mga ina na nagtatrabaho na din ngayon. So isa sa topic po is yung bang pwede pa ding mag-breastfeed ang isang nanay na nagtatrabaho. Nakatulong din itong lay forum. Marami ding mga questions yung mga participants po. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. DXMY. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Jul Di Mapalaw. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Anwar Alamada, o young fighter, UBGP candidate, sa 5th district na Maguindanao del Sur, number 1 sa balota. Straight to the point. At ang bahagi rin yan mga kasama, hatid din sa atin ni Member of Parliament Boots Malang, 1st District o kumakandidato sa 1st District ng Special Geographic Area BFP Party, number 2 sa balota. Straight to the point. 6:46 ng umaga mga kasama, yung ating oras. Straight to the point. Sa ibang mga usapin, Radyo Manabs, kahapon, dyan sa bahagi ng parang sa Maguindanao del Norte, partikular sa Barangay Landasan, ay isinagawa kahapon mga kasama. Ano yung isinakatuparan kahapon mga kasama, yun hong groundbreaking ng itatayong Bangsamoro Government Center. Ano, diyan ho gagawin mga kasama yung pong magiging bagong opisina ng Bangsamoro Government. Ano, kung saan kahapon pinangunahan ni Interim Chief Minister makakuha yung programa, yung activity ng Jumanats. Straight to the point. Ano, sinasabi itong ang straight to the point.
Bangsamoro Government Center ay ilalagay. Malawak pala itong area na ito, Radyo Manabs. Malawak kaya ang napili talaga yung bayan ng Parang. Oo, umaabot sa yung area, yung lupa dyan, humit kumulang 214 hektarya. Ba, malawak sa bahagi ng barangay Landasan ng mga kasama. To the point. Ito na yung magiging bagong Straight. lokasyon, magiging sentro ng gobyerno ng Bangsamoro Government. Bago yung event kahapon kasi, yung groundbreaking, dun sa activity last August 11, isinakatuparan yung 83rd Cabinet Cluster Meeting at ipresenta yung feasibility study para nga sa Land Development Project mga kasama. At yung pagtatayo Radyo Manebs, base yan doon sa isinasaad ng Bangsamoro Autonomy Act number 37 na nagtatakda sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte bilang bagong regional seat ng BARM government mga kasama. At yung area nga, malawak, 214 hektarya. Ididisenyo bilang isang integrated government center at sustainable urban development. Batay nga dun sa kanilang pag-aaral mga kasama, tinating nasa 4.7% or 11.3 hektarya ang kabuang lugar na nakalaan para sa mga ministries, mga offices, mga agencies ng Bangsamoro Government, kabilang na yung opisina ng Chief Minister, Bangsamoro Parliament, gayon din yung residence ng Wali Radyo Manebs ng Bangsamoro at ang Sharia Court. Ibig sabihin, lahat ng mga matatas na mga opisyales ng BARM, dyan na lahat malilipat. Yung lahat ng opisina. One-stop shop na. One-stop shop na. Dahil kasi sa kasalukuyan, dito sa atin sa lungsod, yung sentro, yung sa Bangsamoro Government Center, sa dami. Yung member ng parliament, 80 yan, Radyo Manebs. So, hindi kayang makater doon sa yung dating office ng RLA. Ilan lang yun? Kunti lang yun. Kasi ang nangyari dito sa RLA sa BGC, yung ibang mga membro ng parliament nasa labas ng BGC, mga yung office, private buildings. Yung iba naman nandito sa area ng Maguindanao. Malayo. So, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay sila. Kaya yung mga mahangad na makakuha ng services mula sa mga members of parliament, nahirapan sila dahil nga sa hiwalay-walay. Hindi sila intact. Hindi intact. Kasama rin daw sa proposed development. Ano yan? Okay. Sige. Straight to the point. Yung mga residential areas, utility spaces, convention, training centers, assembly areas. Meron pang ospital na gagawin dyan sa magiging bagong sentro o sa magiging venue o yung sentro ng Bangsamoro Government dyan sa Plandasan, Parang Maguindanao del Norte. At magiging malaking oportunidad dito para sa mga mamamayan ng Parang. Of course. Dahil yung ekonomiya nila uusbong. Of course. And sana na rin po, since na ito na nga, na groundbreaking na, mapadali rin yung pagpapaganda ng kalsada natin. From papasok na ng Sultan Kudarat dyan, banda sa may crossing Simuay, sana yung kalsada dyan maayos na. Mastura. Papunta na ng Parang. Magiging maganda na dahil kung hanggang Parang to right after ng Parang Sultan Matanog. Kasi kung problemadong kalsada maliliit lang ng mga sasakyan, yung gamit natin talagang mahihirapan. Kahit naman na Radyo Manebs. Para kang niyuyugyug. Parang kanta lang. Kahit naman na yung sasakyan mo, maghinahinay ka. Baka pa sa pagmamadali mo, magbagsakan yung ilang bagay na yung sasakyan. Mahihirapan tayo dyan. Hopefully, sa mga development ito, magkakaroon tayo ng mas magandang, of course, access, kalsada, and mas malawak na pamibigay ho ng serbisyo mga kasama. Sige, meron pa tayong 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga mga kasama. Hatid naman sa inyo ni Sultan Datoteng Gumbila.
BFP party nominee for traditional leaders, number 5 sa balota. Straight to the point. Habang hinihintay natin mga kasama yung ating magiging Straight. ito na. Okay na. Okay mga kasama, oras natin 6:53 ng umaga. Baging yan mga kasama, tindo sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. Straight to At the it's point. point in time around mga kasama. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang spokesperson ng UBJP, si Sir Engineer Muhajirin Ali, para sa ating panayam ngayong umaga. May nakaschedule sila na activity na John Ebs. Opo. Sige. Magandang morning po Sir Ali. Sa DXMI po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po. Good morning po Sir Engineer. Sir Erwin, magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating tagapakinig na rin po, magandang umaga. Opo, may naka-schedule po yata na activities ang UBJP. Enlighten po ang ating mga tagapakinig, Sir Engineer. Yeah, oo. Tulad ho nung nabanggit po namin sa mga nakaraang interview, series po yung mga activities na gagawin natin barm-wide, no? Especially doon sa mga district level campaign activities. Bukas ay meron tayong campaign activity sa Bagua Uno, no? Sa ating District 2 candidate na si Teng Mitimbang. And meron din po tayong gaganapin sa Island Province as expectedly sa Monday naman po yun. And then 2 days after sa Tawi-Tawi naman. And then few days after naman po ay susunod natin ang MDS, Maguindano del Sur. And then after Maguindano del Sur naman ay Maguindano del Norte. So, itong naka-schedule pala na activities ng UBJP para sa araw ng bukas, ito yung mga nasa district level po. District Yes. level. Yes po. District level po. Opo. So, ano yung mga inaasahan dito? May mga opisyales pa rin ba? Matataas na opisyales po ng UBJP ang a-attendo dito sa campaign rally na ito? Yeah, we will be expecting na may mga high-ranking officials po from the UBJP na lalahok ko sa bukas na event, no, sa Bagua Uno po. Umaga ito, sir? Whole day? Whole day. Usually umaga yan hanggang hapon. Minsan matatapos ng tanghali, minsan naman 1 o'clock or 2 o'clock. Ito pong campaign rally ho ng UBJP sa district level. Unang pagkakataon ito, particular dito po sa Cotabato City, sir? Yeah, ito yung initially na unang pagkakataon in relation sa mga ilang district level campaign natin, especially for Cotabato City. But we have a series of activities din sa other districts, no? Yung iba ay nagkakaroon ng house to house, yung iba naman ay may mga engagement in terms of meetings with barangay. Kayo sir, attend din po kayo? Bukas hindi ako makaka-attend bukas dahil I need to be part of the advance team for our Basilan Leg campaign. Yung Basilan Leg Engineer, sir, ito, malaki yan to? Yung bukas? Yung sa Basilan na po? Yeah, sa Basilan, it is a regionally led event po, katulad nung ginawa natin sa SGA. I see. Recently. Okay. Kumusta sa nakalipas na 15 days? I understand kahapon yung ika-15 araw ng campaign o pangangampanya. Kumusta ang takbo ng pangangampanya po ng partidong UBJP base po sa monitoring po ninyo, Engineer, sir? Yeah, so far naman we are very happy sa kinalalabasan ng ating campaign, especially yung regional led dahil mukhang yung expected natin na pagdalo ng mga ating party members at yung constituency natin ay damang-dama natin, no, for the past how many campaign sorties na initially meron tayong dalawang malakihan, no, from Binidayan LDS and then eventually yung sa special geographic area or sa SGA. And then yung mga district level namin na campaign ay umaransyada na rin, province by province. Usually nakikita naman sa Facebook yung ilan doon na pinopost ng aming mga kasama
from the island to the mainland. Okay. In line with this, ano po yung mensahe na nais yung iparating sa mga taga-suporta ng UBJP Engineer, sir? Yeah, madalas nating sinasabi sa ating constituency, especially sa mga members natin yung aktibong pakikilahok sa lahat ng activities na ating gaganapin. Especially doon sa darating mismo na election na kinakailangan po talaga na bumoto ang bawat isa, especially yung mga membro po namin. This is the only chance na may paparating nila yung kanilang suporta, very concrete action ay during election day. At lagi naman nating pinipresenta sa kanila yung mga layunin at especially yung agenda o yung platform natin patungkol sa ating ninanais na gawin in the event na sakaling mapalad tayo at maging very positive yung result ng September 14 election in favor of the UBJP. Ayun, malinaw po yun. Engineer, salamat ng marami, sir, sa oras, information na binahagi po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, sir. Again, salamat. Good morning po sa inyo. Yes, salamat again and magandang umaga po. Assalamualaikum. Salamat po. Lahat ng tanong, straight to the point. Si Engineer Muhajirin Ali, mga kasama ang spokesperson ng UBJP. At ang bahaging yan, mga kasama dito sa atin, ni Attorney Lanang Ali Jr., 19 nominee ng UBJP, numero 13 sa balota. Straight to the point. Happy listening kay Brando Santisas. Bago na naman ang pangalan. Nung isang araw, Randy, ngayon naman si Brando na. Si Dato Hamad Kunakon, good morning mga sir. Tanong lang po, gaano ba karami ang kailangang boto ng isang nominee bago makapasok? The many, the merrier. Pero I think may percentage na binabanggit. Kung parte ng pinag-usapan, aabot yan siya ng nasa every individual aabot siya ng 45,000. Ganun siya. Every nominee? Every nominee sa party kasi. Dami natin dito sa BARM, 2.3 million. So, may percentage na kinukuha. Kasi bumaba na yung Straight to the point. Mahirap, mahaba-mahabang usapan. Sige lang, one of this day, magiging bisita ko natin ng Comelec para may paliwanag kayo sa inyo. Kukuha tayo ng kodigo. Kasama na rin yung kodigo natin. Si Sir Dato Hamad Kunakon. Si Ardel Lapa, good morning, ng Poblacion 1, Cotabato City, Lapak Family, binabati niya. Si Muntasir Giaman Aloy ng Luzon, Baklaran. Baklaran siguro to. Baklaran, salamat po. Kumusta yung basura dyan? Okay na? Tanggal na ba? Ilang tonelada? Mahaba, malaki. Ng baha. Basta maalala ko lang yung sa Manila Bay, yung basura dyan na dami-dami, tinanggal na yan ng dating administration. Ganun? Oo. Talagang, yung basura naman, hindi na ubusan yan pero kasi basic yan na problema ng ating bansa. Dapat talagang magtulungan tayo when it comes sa basura pinag-usapan. Assalamualaikum. Yung basura, concern yan ng bawat tahanan. Hindi lang ng, madalas kasi yung pagbasura, itinuturo ang gobyerno. Sa barangay, tuturo sa barangay. Then, ituturo sa munisipyo. Pero yung basura talaga concern ng bawat isang tahanan. Straight to the point. Assalamualaikum mga sir, watching from Bagan, Sitio Haron, from Mina Naro. Sige. Yung pong mga nakikinig sa radyo, huwag po kayong mahiya na magpadala ng concern po ninyo sa ating pong text hotline, sa ating programa. Ulitin po namin na isulat po ninyo dyan sa inyo pong mga diary, sa inyo pong mga dingding. Dati-rati kasi wala pang social media sa dingding. Sabihan mo si Kwan, sulat ka agad dyan. Kung anong uling, pansulat. 0950-032-7332. Sulat po ninyo 0950-032-7332. At sa nag-aabang sa DXMO AM, abangan nyo malapit na malapit na malapit. Sulat din po ninyo 729, babalik na. Babalik na. Abang-abang, malapit na yan. Si Alakdan, shoutout. Dito na site Idol. Saan ka na ba ngayon, Lodi? Nuro Opi, Maguindanao. Yun na, may nag-call na. Nag-call na. Sige, parang tayo. Si Abdul Jambar ng Barangay Maluaw, Sitio Purok, Sabang, sa Pigkawayan. Maraming salamat po sa inyo mga kasama. Ngayon po ay araw ng Friday, Giamat Saguna.
Jum'a Mubarak sa ating po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Good August morning. 14, 2025. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating technical, Radyoman Danilo, Danny Malaran, sa digital naman si Radyoman Ricardo, Kuya Eric Madamba Jr. Kami pong inyong mga nakasama, Radyoman Erwin Kabilbigan, Radyoman Absabang, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.